Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, para sa akin ito ay sobrang nakaka-alarma. Dahil base rito sa isang senior expert pagdating sa mga international cases, nagbigay siya ng salaysay na kung saan ilan sa mga naging guilty sa kaso dyan sa ICC ay nung tumakbo ay naging presidente pa. Grabe mga ka-Wonder. Biruin mo, naging presidente ka kahit ikaw ay inakusahan ng crimes against humanity at naging guilty. So yung mga ka-Wonder ay nakakabahala. Dahil ayon dito kay Attorney Ruben Carranza, isang senior expert International Center for Transitional Justice, dalawa, no? Matapos silang maging guilty, and then they plea, no? Or nagkaroon sila ng apila. Apila sila, no? For reconsideration, hanggang sa finally sila ay na-acquit. Grabe, na-acquit sila finally after 10 years. So, pagkatapos nun, tumakbo sila bilang presidente sa kanilang bansa. Sila ay nanalo. Grabe mga ka-Wonder. Ito yung nakikita nating parehong naratibo. Parehong bagay na ginagamit na victim, no? Ang problema, sa dalawang halimbawa na sinabi niya, siya ay nanalo bilang presidente sila. Dito sa bansa natin, magiging problema din yan mga ka-Wonder. Dahil, alam nyo naman yung tipo ng Pilipino, mga theatrics, melodrama type, na kahit na, alam nyo na, yung naaapi sa mga soap opera, yun yung kanilang tinatagot, iyak-iyak pa. So kahit na hindi na nila pinapakialaman, na minsan naging evil, naging villain yung tao, and then eventually, nakulong o inapi, parang ando doon pa rin yung endearing human trait natin, nahabag tayo at naaawa. So pakinggan natin itong sinasabi ni Attorney Ruben Carranza, and from there malalaman natin mga ka-Wonder, yung possibility na kahihinat na nitong si Sara Duterte kung hindi kikilos ang ating gobyerno. Kung hindi kikilos ang ating Pangulong Marcos, parang hinayaan niya na rin na maging presidente yan si Sara Duterte. Panoorin natin mga ka-Wonder. Pagkatapos, paghahandaan na yung paglilitis, yung mga trials sa ICC, iba't iba yung length of time that they take. Yung iba kasi, may isa pa lang so far, no, ang nag-plead guilty sa ICC, no, taga Mali, si Al-Hassan. Sandali lang yung trial. No? May trial pa rin, kahit siya nag-plead guilty. Yung iba naman tumatagal dahil either yung ebidensya, kailangan papuntahin yung mga testigo, kailangan protektahan yung mga testigo, no? It takes time. But it hasn't taken more than 2, maybe 3 years for trials to take place sa ICC. Minsan tumatagal dahil hindi sa trial, kundi dahil sa apela sa mga desisyon ng trial chamber na hinihintay yung appeal. No? Halimbawa, may isang akusado sa ICC, si Jean-Pierre Bemba, Vice President ng isang bansa sa Africa, Democratic Republic Congo, kinasuhan. He was arrested, he was detained at the ICC, and his trial lasted for a long time. He was detained for 10 years, ICC, hanggang na-acquit. Noong una, hindi siya na-acquit. Noong una, sa trial chamber, na-convict siya for crimes against humanity and war crimes, kasama yung rape, patayan. Pero inapilan niya ito sa appeals chamber hanggang na-acquit siya. But that took 10 years to happen. Sino yung una niyang naging abogado nung una siyang na-detain? Si Nicholas Kaufman. So yung sinasabi ni Attorney rito, no, na yun nga, si Kaufman nga yung unang abogado niya nung siya ay na-detain. At itong sinasabi niya na isang tao na nag-plead ng guilty. Siguro kung maggaganyan ka baka bumaba yung iyong sentensya. Ano ba sa tingin nyo dyan mga ka-Wonder? Kasi nag-plea siya ng guilty at may mga kaso dyan na hanggang sa na-acquit sila. No, yan yung ating pong iniisip dyan na sana mga ka-Wonder, hindi ganun yung ating mga kapwa Pilipino na hindi natin titignan na yung si Duterte ay isang biktima. Ang tignan natin mga ka-Wonder, yung mga videos habang pina-flash
isa-isa niyang sinasabi na ang yabang-yabang niya. Na sinasabi niya pa, mag-mass massacre kayo, murder, eto matatanggap niyo. Napakayabang niyang magsalita. Na parang basura lang ang tingin niya sa buhay ng tao. No? Kahit, tayo magagalit tayo, lalo na kung may ginawang masama sa atin yung isang drug addict. No? Ang problema, yung mga hindi naman sangkot at walang kasalanan, nadamay. Kasi dun sa ginawa niyang sistema, na kapag ikaw'y pumatay ng ganito, itong katumbas na alaga, kumukota nga yung mga pulis. So in other words, na-push sila na gawin yung mga bagay kahit na ito ay extrajudicial na. No? Sabi niya nga, may binanggit nga to si Duterte na parang okay sa kanya extrajudicial. Kung hindi ako nagkakamali dito sa pinakikinggan ko. No? So, ayun. Hanggang sa nalilitis siya ngayon, base dun sa nasabi, may mga chance palang ma-acquit iyang mga iyan. No? So, habang nandiyan dyan, nakapiit yan, dapat yung mga koko, yung sinasabing mga mini Duterte, ito yung tipo ng mga Pilipino na siyang na-brainwash, na-educate niya, na-hypnotize niya dun sa bagong norm ng kaisipan. Dati peaceful ang Pinoy. Loving, peace-loving, caring sa kapwa. Ngayon, kapag ini-interview mo, kahit dun sa sinasabi, gustong-gusto nila patayin. Patayin. Yun yung na-instill na sabi nga ni Remulla na kailangan nila ng antidote, ng enlightenment na medicine. Kailangan nila yun. At ayun ay sa pamamagitan ng araw-araw nating pambobombard ng truth. While yung mga DDS na yan, lalo na yung bayaran, hindi rin yan titigil sa pambobombard ng twisted. Bakit? Para yung mga uto-uto, hindi mapaling yung kanilang ulo dun sa mga maling fake peddlers na yan. Mga false information, nagbibigay ng false information. No? So yun na nakakatakot, mga ka-wonder. No? Ito ba, tuloy natin. Attorney Carranza, I think just to localize itong ating discussion, it's difficult to, as much as we want to, separate politics from accountability. It's difficult to separate those two things, because they play, hand in hand, especially kapag tingnan mo yung mga diskusyon dito sa Pilipinas. And if you're saying natatagal itong magiging trial ni Pangulong Duterte, again, should the pre-trial chamber confirm the charges against the former president, abot ito ng election. Do you see this as a possible narrative na gamitin ng mga magiging supporters ni Pangulong Duterte come the 2028 national election? Nagkaroon ng isang kaso ang ICC, ang akusado kandidato for president 2008-2010, pumunta sa ICC, hindi natakot, hindi nagsabing I'll waive my appearance. At ginamit yung pagiging akusado niya sa ICC para maging kandidato. Nanalo siya. Si Uhuru Kenyatta, naging presidente ng Kenya, tapos yung co-accused niya, si William Ruto, kinasuhan din, gano'n din, Crimes Against Humanity sa Kenya, nanalo, siya yung presidente ngayon ng Kenya. So, it's not unheard of, it's not unprecedented that people accused of crimes at the ICC will use the case back in their home countries to claim we are being persecuted, itong mga puti. When you see, in fact, na hindi naman mga puti lang yung mga huwes dyan sa ICC at yung abogado ng Duterte ay puti. But they use the cases filed against them to agitate people back home, to tell people back home that they're being persecuted, to portray themselves as victims. So they'll use this, whether or not umabot ito sa 2028, election sa Pilipinas, gagamitin ito ng pamilyang Duterte, ginagamit pa nila ngayon. So that question is in fact moot because they're actually using this case to say, Marcos is going after us. But these are also the same people who allied themselves with Marcos. Ilan lang yung nakataon, hindi naman ito 10 decades ago. So yun mga ka-wonder, ganyan lang. Ito yung sinasabi natin na ginagamit nila yung pagiging accused nila. Yung kanilang plight. Being accused, being guilty during the hearing, at eventually nanalo pa sila maging presidente. Ito yung sinasabi ng mga anti-Duterte
o yung mga iba pang silent majority, ibang kulay, na ginagamit ni Sara Duterte yung tatay niya dun sa dahig para siyang manalo. Dahil ito yung hinahawakan ng taong bayan na sugat sa kanilang puso. Dahil daw bakit dun nilitis. Ang sabi nga ni Remulla no? Na wala silang makitang ebidensya dahil ito pa'y nilinis. Wala. Kumbaga, hinugasan yung mga ebidensyang dugo o ano-ano. Buti na lang may mga ebidensyang malalakas. No? Na mga patotoo, mga photos na nag-gather. At number 1, si Duterte mismo nagsasalita na iyan ay naging narinig ng buong tao through the power of social media. Salamat sa Facebook, YouTube at iba pang platforms na kung saan nagagamit na ebidensya laban dyan kay Duterte. So yan nga nakakabahala mga ka-wonder. No? Kaya nga sabi ni Remulla, talagang dinala na doon sa ICC dahil yung local justice natin dito, yung magiging proseso ay mahalatang mababaliwala lang dahil nga hinugasan na ebidensya. Kaya ito dapat makarating dyan sa ICC. Yun, tama lang talaga na sa ICC yan na hindi naintindihan itong iba. No? Yan po ang sabi ng eksperto na posible na gamitin niyang mga ganyang pagkakataon na victim, no? At makikihingi ng simpatiya sa kapwa at bobotohin. So, Pangulong Marcos, nasa sa inyo po, sa inyo pong mga kamay, nakasalalay, kung hahayaan niyo ang bansa na mapunta sa kamay ng isang iba ang agenda. Iba ang nasa puso, kundi magiganti at ituloy pa yung sinimula ng tatay niya na siyang dahilan nga kaya nandoon sa dahig. Biruin mo, kung matuloy ang mga tukang-tukang na yan, marami at marami ang mamamatay. Kaya Pangulong Marcos, hahayaan niyo ba na magpatuloy ang mga ganyan na walang karapatan sa pwestong maging presidente? Na sabi nga nila kapritsyo na lang para maibida ay naging presidente ako. Hindi natin dapat ibigay ang ganyang pangarap na mababaw, pansarili at may karahasan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung ating pinag-usapan. And please subscribe, hit the notification bell icon. Choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.